Ito mga sir, mayroon naman tayong operahang Click 125 na dumayo pa mula Bulacan dahil ang kanyang motor, ayan o, damage na nga yung kanyang connecting rod, kalampag pa. Tapos kapag in-accelerate mo siya, ayan, sumasabay. Kilometer nito ay 70,223. Okay, patayin natin. At ang gagawin natin dito mga sir, magpapalit tayo ng buong sigunyal. Dahil wala kasi ako maibibigay na sigunyal ngayon, kundi brand new. Ang ilalagay natin kasama yung block. Yan, sa mga magtatanong kung magkano magagastos nito, 13,000 magagastos nito. Sa mga kwan, magkasabi na naman dyan na na labor na naman yung 9,000. Choice ng customer kung replacement ba yung ilalagay. Kaso hindi ako nagbibigay ng replacement dahil kilala ko ang replacement. Once na mapabayaan mo ng kahit na kwan lang sa langis, bibigay ka agad yung replacement. May hirap na, baba makina kasi to, at sa loob ng makina yung pisang gagawin. Kapag naglagay tayo ng aftermarket, baka hindi umabot ng 1 taon, damage na. Gusto ni sir at gusto ko rin na bago na ilalagay, at least pang matagalan na gagamitin, kasi second na nang nabili ni sir to Kaya at least magiging aware siya sa susunod na dapat alagaan niya na yung motor niya sa langis, at dapat magandang oil yung gagamitin natin. Every 1,500, di bali max sa langis, wag lang max sa sigunyal. Papakita ko sa inyo mamaya yung problema nito mga sir. Kalampag na, tapos connecting rod pa. Double kill. Yung 13,000 na yun mga sir, kasama na yung sigunyal bearing, block, okay, umpisa mo na. Block, assembly, pati libor, yan, pati mga magneto oil seal yan, kasama yan dyan. Pati mga gasket. All in na po yun, yung 13 na yan. With warranty pa mga sir. Kasi kahit na hindi galing sa akin yung pisa, totally sa Honda din natin kukunin yung pisa. Wala akong stock na sigunyal yan mga sir. Kung ano yung presyo ng Honda, kasi na hindi nga pare-parehas ang presyo ng Honda, kung mas mataas yung pinagkuwalan natin, ganoon din ang ibibigay kay sir. Nag-additional lang tayo dun sa rider na pipick up ng pisa. At least hindi na si customer ang magpipick up, at hindi na rin siya maabala. Magkano lang may dadagdag mo? 150 lang naman sa original price ng Honda. Hindi na masama yun. Kaya sisimulan na natin itong baklasin. Sariwa pa yung unit. Kaya may pakita ko sa inyo yung damage nito. Ito nga, mayroon din kaming ginagawang sniper na 150. Dinala sa amin yan, kalas-kalas na yung makina. Galing sa ibang paggawaan, kasi nga sinisingil ng 45,000 yung sniper 150 na yan, na parang minor lang yung problema. Binaba yung makina. Tapos after ng hindi nagsabi yung gumagawa na ang presyong sisingilin sa kanya ay 44,000 to 45,000 ito. Kaya nga ito na si Kapulong. Winilding niya yan. Sige, pag-iwalay muna natin itong mga sala para ma-check natin. At maipakita ko rin sa inyo yung problema nito. Kung ayaw nyo gumastos ng 13,000, huwag nyo pabayaan sa langis. Mura lang yung langis kaysa sa pisa. Lalo kung nasa probinsya kayo, mahihirapan kayong makahanap ng pisa. Kung mayroon man, napakamahal. At kung mayroon man, order pa. Tapos nagbabalik na yung isang mekaniko natin na nag-seminar yan sa Japan. Nag-seminar sa Japan yan. Kaya medyo nawala siya ng nawala siya ng 2 linggo. Sa Japan? Seminar sa Japan yan. Tapos pumunta siya ng Thailand. Daan. Pag-iwalay mo natin ito mga sir. Ito na mga sana, pag-iwalay na natin yung chassis nya at yung engine. Ayan, ito yung wawalwalin natin.
diyan natin makikita mamaya yung problema niyan tungkol dun sa kalampag at connecting rod. Ipapakita ko sa inyo yan mga sir. Mamaya tatanggalin natin sa press. Wala-walayin mo natin itong mga sir. Ito na mga sir, pag-iwalay na natin yung ihiwalay na natin yung head. Sige. Ayan, maganda naman yung sunog niya. Ay, ingay lang talaga. Sige, segregate mo dyan sa isang tabi. At check natin yung yung block niya. Kapag once na kalampag, connecting rod, ang problema, si cylinder head talaga ay block talaga ang nasisira dyan mga sir. Tapos tingnan mo nga kung may gas-gas. Pasensya na kayo sa background natin mga sir kasi marami tayong ginagawa. Ayan, ang gas-gas yan. Gas-gas. Kaya kapag connecting rod, siguro lang problema, damay lagi ang block. Kaya pag-iwalay na natin yun. Para maipakita ko sa inyo yung problema niyan kapag ganun ang tunugan. Eto, pag-iwalay na natin. Diyan natin makikita yung problema ng sigunyal. Kasi laman loob lang din naman yan sigunyal mga sir. Okay, ayan. Malapit na. Ngayon lang ito mabubuksan mga sir. Kumbaga si mekaniko ang naunang bumiyak. Sige, lalayan ko rito. Ayan. Tapos doon ka sa kabila. Ayan. Sige. Okay. Ngayon kapag nahugot natin yung sigunyal niya ng kinakamay lang, kalampag po yan. Tapos yung tunog kuliglig, yun po yung connecting rod naman. Ayan, kamayin mo nga. Sana hindi mahugot ng kamay lang para makatipid. Ay, sayang. Yan, kalampag po yan mga sir. Kapag once na nahahatak mo ng kamay mo, yung sigunyal nang naiiwan na yung bearing, ibig sabihin, goods yung bearing, walang problema yan. Yung mismong sigunyal talaga ang may problema. Kapag kayo'y magpapagawa ng ganyan, kalampag, at hindi naman kayo inoperan ng brand new ba, ganyan. Kung connecting rod, ayun, choice nyo po yan. Kung aftermarket ba yung ilalagay ninyo, choice nyo po yan. Importante mawala yung ingay. Kaso nga lang, hindi ko masabi or hindi rin alam kung hanggang saan tatagal yung inilagay na pisa. Kasi itong unit na to ay alam ko mga 5 years na rin itong motor na to. At least tatagal uli ng 5 years kapag ka-original. Yan, kalampag yan mga sara. Ngayon kapag once na inoperan kayo na kami na bahala dyan, ganyan, ibig sabihin ang ginawa lang dyan ay binild up siya or nilagyan ng ng dot para sumikip yung lagayan ng bearing or yung signal. Yan. Tinatanggal natin yung bearing. Okay. Yan. Meron naman tayong pang puller dyan na sakto-sakto. Yan, tanggal na yung bearing. Tapos isalpak mo nga yung bearing dito. Lumangkin. Para maipakita natin. Yan, ikan mo nga. Sige. Ayun. Ayan, maluwag po yan. Kung saan ang connecting rod lang yung problema nito mga sir, makakatipid yung may-ari. Kasi bibigyan ko sana yan. Kaso nga lang, hindi ko siya mabibigyan dahil nga kalampag yung kanyang sigunyal. Kaya double kill yan. Sigunyal niyan. Choice nyo mga sir, kung saan kayo bibili, kung saan kayo makakamura, mas maganda. Pero yung pinagkukuha lang kasi namin, kung ano yung magkano yung presyo ng Honda, kasi hindi nga pare-pares, sabi ko lagi, na hindi pare-pares ang presyo, may mas mataas, may mas mababa. Yan. Doon sa pinagkuha ko, may kataasan din ng konti. Kung magkano yung presyo, yun din ang ipipresyo ko. At kung, ayun nga, binibigyan ko nga ng warranty. Tapos, siyempre, nag-additional ako ng 200 para dyan. Para doon sa magpipick up nung pisa. Alam nyo naman, may rider tayo na bumibili ng pisa papunta sa Honda. Kaya
Yun lang yung pinatong natin dyan. Pero hindi ako pumatong, hindi ako tumubo dyan. Customer ay yung rider lang yung ipinatong ko para sa pagbayad. Sa pag-pick up ng pizza. Lahat ng pizza na yan, 200. Yan, hugasan mo natin. Tapos mamaya, ipakita ko sa inyo. Tatanggalin ko yan para dun sa tunog kuliglig at yung pizza na brand new na ilalagay natin. 13,000 lahat yan. Kasama na lahat pati libor. Kasi second, kumbaga second option na kami. Sa unang pinagtinginan niya or nag-inquire siya, 18 to 20 ang sinisingil sa kanya. Depende pa daw. Sa akin, fix sa 13. Pag sumobra pa ng konti, ayun nga, binabalik ko pa yan. Ito na mga sir, babayan natin yung ano. Ito yung mga pisa na gagamitin natin. Lahat po yan ay yung mga original. Nandiyan na yung mga piston pin lock, piston pin. Baka doon sa isa. Yan, ito mga sir. Yan, original din yung bearing. Yan, sigunyal. Bago. Siyempre, pipress natin. Yan, habang nilulubog ni Kapulong yung bearing sa press, ayan, pinapainitan na. Lahat po yan mga sir, original po yan. Yan yung presyo ng 13. Kasama libor, langis, kulan, hanggang sa langis, hanggang sa mga ganito, hanggang sa mga paglubog. Kasi yung iba kasi, lulubog mo yung bearing, may bayad pa. Sa amin, libre na yan. Sa loob ng 15 minutes, yan, papainitan nyo yan. Ayan, nalabog na natin yung ano bearing. Original po yan. Kita nyo naman galing din sa karton ng Honda. Tapos yung plastic nya talagang dilaw na dilaw. Tabi mo doon. Okay. Parang di mo lang tumunog Mas maganda pa rin yung pinapanitan natin mga sir kasi hindi napiperso yung bearing. Tapos pralamigin natin. Apply mo na lang yung sigunyal. Ayan, tapos pralamigin natin. At lalagyan natin ng Vita Gray saka isasalpakan natin yung bago nating ay yung ano pala, crankcase niya pala. Yan, ito na yung bagong block natin mga sir. Bagong piston pin lock, sigunyal assembly. Yan, kasama yan dyan, saka mga gasket. Tamasa, nalagyan natin yung head at head lang natin yung yung stud bolt. Gamit tayo ng ng torque wrench. Sorry nga ne. Kung tatawagan ko sa dalawa, kaya para si ayun. Ito. Try mo itong Motosim e-racing. Okay, legit na lang. Kulang yan mga sira sa cover. Valve clearance, sukatan nyo rin 10 saka 24. Tapos yan, bagay natin itong botso para may salpak na natin dito at mapaandar na rin natin dito mga sir. Nagbibigay ko ng warranty po dyan, hindi lang po sa gawa, sa pisa din kasi ayaw ko naman din na yung kayo yung laging agrabyado. Gusto ko parehas lang, basta tama lang yung paggamit ng motor. Kailangan nachichinsure ng maayos, ganyan, kasi kahit na anong ganda ng pisa nyo, kung original man yan, kung napapabayaan sa langis, may sira pa rin yan, hindi po yan tatagal. Langis pa rin yung nagpapatagal sa buhay ng motor. Ito naman siya, nabuo na yung makina at ito, kinukulik na natin sa kanyang chassis para mapaandar natin. Kabit mo natin lahat tapos pambayan natin.
Ito na mga sir, napagsama natin lahat, naikabitan natin lahat ng mga sensor, nalagyan na rin natin ng langis, ilagyan natin ng langis, greasing oil, tapos ayan, lalagyan na rin natin ng coolant, at umaandar na rin siya mga sir. Papansin nyo, iba na yung tunog niya, parang standard na uli siya. Gawa kasi ng sigunyal niya mga sir na kalampag na nga, connecting rod pa. Nga pala, hindi ko pa naipakita sa inyo yung pagkano. Yung sira basta connecting rod ang problema lang, tapos kalampag yung bearing. Kilometer 70,000 nadali sa sa langis yan mga sir. Yan, okay na. Tapos i-diagnose na lang yan at observation, painitin mo natin ng konti para makita natin kung may leak yung coolant natin or langis, kasi ganoon naman ginagawa natin. Ino-obserbahan muna bago natin ibigay sa customer para hindi rin pabalik-balik si sir. Eto mga sir, tapos na tayo dito sa ating binabang makinang Honda Click at goods na kaya binalikan na natin yung kanyang compartment dahil na-check na natin, walang leak. Ayan, kaya pa din natin yan napapa-andar, napapainit, na-diagnose na rin. Naset mo na yung kanyang change oil. Naset na rin yung change oil. Ayan, goods na. At syempre, under brake end kapag once na bagong block, bagong overhaul, brake end tayo ulit dyan. Kaya alagaan nyo yung motor nyo sa langis. Di ba rin maaksaya sa langis, huwag lang maaksaya sa pisa para hindi kayo gumastos ng malaki. Okay, like and share lang mga sir. Thank you.